Kapag kumatok ang nakaraan, biglang lumitaw ang dating asawa at ibinunyag ang isang nakabugulat na lihim tungkol sa lalaki na naglagay sa buong pamilya sa bingit ng pagkawala ng dangal. Paano kaya nila haharapin ang katotohanan ito? May pagkakataon ba na handa ka nang ibigay ang lahat ng naipundar mo sa iyong mga anak, pero ilang oras lang pagkatapos? Isang maliit na bagay ang biglang nagpabago sa isip mo. Ito ang mismong nangyari sa akin. Ang halagang 888,000 ang pinag-ipunan ko sa buong buhay ko. Na dapat ay gagamitin ng anak ko para makabili ng sariling bahay. Pero, habang nakabitin ang kamay ko sa tseke, nakita ko ang kupas na sapatos ng manugang ko. Bumigat ang loob ko hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa isang malamig na pagdududa. Isang tanong na parang karayom ang tumusok sa utak ko. Tinutulungan ko ba ang anak ko o itinutulak ko siya sa paghihirap? At ang pasyang puno ng unos sa araw na iyon ang tuluyang nagpabago sa relasyon ng buong pamilya. Naalala ko pa ang hapon na iyon sa Manila sa pagtatapos ng tag-init. Mainit pa rin ang araw pero malamig ang simoy ng hangin mula sa maliit na ilog pasig sa harap ng bahay. Nakaupo ako sa porch. Hinahaplos ang passbook na kasama ko na sa loob ng mahigit 20 taon at sa loob nito, eksaktong 888,000. Ito ang perang naipon ko mula sa bawat sentimo ng sweldo ko bilang guro. Mula sa mga tutoring session ko tuwing gabi at maging sa pagtitipid ko sa sarili. Ito ang lahat ng meron ako at ang panigurado ko sa aking pagtanda. Kahapon, tumawag ang anak kong si Isabel. Ang boses niya ay kasing saya ng sikat ng araw sa tag-araw. Ma, nakahanap na po kami ng magandang bahay ni Javier sa Quezon City. Kailangan po ng down payment agad. Kung matutulungan niyo po kami ng karagdagang 888,000, makukuha na namin. Promise, babayaran ko po kayo unti-unti. Natuwa ako at nag-alala sa parehong oras. Masaya ako dahil magkakaroon na ng sariling tahanan ang anak ko, makakaalis na sila sa masikip na apartment, pero nag-alala ako dahil ang perang iyon ay ang buong buhay ko. Kapag binigay ko, wala na akong matitira. Pero naisip ko ang nagniningning na mga mata ng anak ko at lumambot ang puso ko. Kagabi, nagdesisyon na ako, pupunta ako sa bangko ngayong umaga. Nag-usap kami ni Isabelle at Javier na magkikita sa notaryo sa alas 9 para pumirma sa kontrata, pagkatapos ay sabay kaming pupunta sa bangko para itransaksyon ang pera. Maaga akong gumising. At sinuot ko ang luma pero malinis na tradisyonal na kasuotang Vietnamese. Inilagay ko ang pera sa isang cloth bag at hinigpitan ang hawak sa dibdib ko. Pagdating ko, naghihintay na si Isabel sa harap ng notaryo, hawak ang mga papeles. Nakita ko siyang umiti at hinila ang kamay ko papasok. Nandun din si Javier. Pero hindi tulad ng pagiging vivacious ng asawa niya, ngumiti lang siya ng mahina at yumuko bilang pagbati. Napansin ko na nakasuot si Javier ng kupas na puting polo at lumang pantalon. Pero ang pinaka-nakapukaw ng pansin ko ay ang sapatos niya. Ang luma, kupas na brown leather shoes niya ay punit-punit na sa dulo at ang takong ay nakatabingi na sa isang gilid. Nang makita ko yon, biglang kumirot ang puso ko. Isang tanong ang umikot sa isip ko, bakit ang manugang ko ay nakasuot ng ganyang sapatos sa isang mahalagang araw tulad ng pagbili ng bahay? Wala ba siyang sapat na pera para bumili ng bago o may tinatago siya sa akin? Habang pumipirma sa kontrata, si Isabel ay patuloy na nakikipag-usap sa empleyado. Habang si Javier ay tahimik na nakaupo, nakatingin lang sa mesa. Nang tinawag na kami ng empleyado ng bangko para sa transaksyon, kinuha ko ang envelope at ibinigay kay Isabel. Pero biglang natigilan ang kamay ko nang makita ko si Javier na nakatayo sa tabi, mahinang hinila ang laylayan ng pantalon niya para takpan ang punit-punit na sapatos. Ang hindi sinasadyang kilos na yon ay nagpahiwatig ng kanyang pagiging self-conscious at tahimik na pagtitiis. Isang pagdududa ang biglang sumuot sa isip ko. Sa loob-loob ko, alam kong si Javier ay tahimik na tao at hindi siya humihingi ng pera sa akin. Pero ang punit na sapatos na yon ay hindi lang usapin ng kahirapan. Tiningnan ko ang anak ko na nakasuot ng bagong corporate dress, may maayos na bon at mabangong pabango. Pagkatapos, tiningnan ko ang manugang ko na may lumang damit at punit na sapatos. Paumanhin. Nagbago ang isip ko. Hindi ko pa maibibigay ang pera ngayon. Natigilan si Isabel at Javier. Muntik nang lumuwa ang mga mata ni Isabel. Ma, ano pong sinasabi niyo?
Kung hindi nyo ibibigay, paano po kami makakabili ng bahay? Nangako na po kayo. Tumingin sa akin si Javier, malaki ang mga mata sa pagtataka pero walang sinabi. Alam kong magagalit ang anak ko sa desisyon na ito, pero sinasabi ng puso ko na kailangan kong alamin ang isang bagay bago ko ibuhos ang lahat ng yaman ko. Ang empleyado ng bangko ay naguguluhan. Uwi muna ako. Nang tumalikod ako, naramdaman ko pa rin ang tingin ni Javier na nakasunod sa akin. Ang tingin na iyon ay mayroong hindi maipaliwanag na damdamin, parang pasasalamat. At parang gusto niyang may sabihin sa akin, pero hindi siya nangangahas. Lumabas ako at ang isip ko ay gulong-gulo. Hindi ko alam kung tama o mali ang ginawa ko. Pero naniniwala ako na ang punit na sapatos na iyon ay nagsabi sa akin ng higit pa sa anumang paliwanag, at hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan sa likod nito. Naglakad ako ng mabagal sa kalye, hindi pinapansin ang tanghaling init sa Maynila na tila gusto nang tunawin ang bawat brick sa bangketa. Ang ingay ng mga sasakyan ay nasa paligid ko. Pero ang isip ko ay bumabalik sa likod, kung saan ang punit na sapatos ni Javier ay gumugulo sa bawat iniisip ko. Naghanda ako sa isip na ibibigay ang buong naipon ko sa buong buhay ko ngayong umaga. Pero isang maliit na detalye ang nagpabago sa isip ko. Nang makauwi ako, si Aling Cora, ang kapitbahay ko, ay nakaupo sa harap ng bahay, naglilinis ng mga gulay. Nang makita niya akong maaga, nagulat siya at tumingala, "Ay, Maria, bakit hindi ka nalang naghintay para matapos ang pagpirma?" Ang mga bagay tungkol sa pagbili ng bahay ay dapat sinusunggaban ang pagkakataon. Umupo ako sa wicker chair, at bumuntong hininga, "Aling Cora, ngayong umaga, balak kong ibigay ang buong 888,000 sa mag-asawa, pero habang nasa notaryo." Nakita ko si Javier na nakasuot ng punit-punit na sapatos. Nang makita ko yon, hindi ko maintindihan kung bakit parang kakaiba, at nagdesisyon akong ipagpaliban. Kumunot ang noo ni Aling Cora. At ibinaba ang basket ng gulay, punit na sapatos. Minsan, ang mga lalaki ay casual lang sa pananamit. Hindi ibig sabihin na may problema. Tumango ako. Pero nararamdaman ko pa rin ang pag-aalala sa loob-loob ko. Ganoon din ang naisip ko, pero ang tingin ng batang iyon sa araw na iyon ay hindi lang casual. Parang may tinatago siya o may pinagdadaanan siyang hindi niya masabi. Tiningnan ako ni Aling Cora ng mataman at mahinang nagtanong, "Baka naman may problema sila ng anak mo?" Tumahimik ako. Si Isabel ay palaging matapang, may tiwala sa sarili, at minsan ay mapag-utos. Si Javier naman ay mabait at hindi palaaway. Akala ko noon, ang magkaibang personalidad nila ay magdudulot ng kaligayahan sa kanila, pero ngayong araw, nagsimula akong magduda kung ang kanilang pagkakaiba ay naging isang malaking agwat. Kinahapunan. Tumawag si Isabel, ang boses niya ay galit na galit, "Ma, bakit po ninyo ginawa yon? Ang nagbebenta ng bahay ay kailangan ng pera agad, at ngayon gusto na nilang ibenta sa iba." Ano po ang sasabihin ko kay Javier? Kalmado akong sumagot, "Isabelle, hindi ko gusto na magmadali ka. Ang pagbili ng bahay ay isang malaking bagay, kailangan tiyakin na tama ang lahat. Ipinagpaliban ko lang, hindi ibig sabihin na hindi ako tutulong." Bumuntong hininga si Isabel, "Pero ginawa niyo po iyon sa harap ng napakaraming tao, nakakahiya po sa akin." Nalungkot din po si Javier. Nang marinig ko ito, kumirot ang puso ko. Alam kong nasaktan ko ang anak ko. Nag-alinlangan si Javier saglit at pagkatapos ay sinabi, "Patawarin niyo po ako dahil sa inilagay ko kayo sa isang mahirap na sitwasyon kanina. Alam ko na ang perang iyon ay pinaghirapan niyo." Ako. Ayaw ko po talagang tanggapin. Natahimik ako. Hindi ko inaasahan na sasabihin ito ni Javier. "Bakit ayaw mong tanggapin? Kailangan niyo ni Isabel ng bahay, normal lang iyon." Sa kabilang linya, mahinang tumawa si Javier, pero naririnig ko ang pait sa kanyang boses, "Tita, alam ko po na gusto ni Isabel ang bahay na yon, pero hindi po sapat ang pera naming dalawa. Naisip ko po na mangutang sa bangko at bayaran unti-unti, pero ang totoo, hindi pa po ako handang magpasa ng ganoon kalaking utang." Natatakot po ako, tumigil si Javier. Naintindihan ko na naghahanap siya ng tamang salita. "Natatakot ka ba sa presyon?" Mahina kong tanong. "Opo. At may isa pa pong bagay." Dahan-dahan na sinabi ni Javier. "Punit po ang sapatos ko dahil sa loob ng ilang buwan, ibinuhos ko ang lahat ng pera ko para sa pagpapagamot ng nanay ko.
May chronic kidney disease po siya. At kailangan siyang mag-dialysis 3 beses sa isang linggo. Ayaw ko po itong sabihin dahil natatakot ako na isipin ni Isabel na ako ay pabigat. Nang marinig ko ito, pakiramdam ko ay may pumiga sa puso ko. Kaya pala ang punit na sapatos ay hindi lang tungkol sa lumang damit. Ito ay patunay ng tahimik na sakripisyo na pinapasa ni Javier. Tahimik siyang nagtitiis para hindi mag-alala ang asawa niya. Pero ang tahimik na yon ang siyang nagpatigil sa akin ngayon. Javier, dahan-dahan kong sinabi, nasabi mo na ba ito kay Isabel? Hindi po. Natatakot ako na hindi siya matuwa. Gusto ko po sana nakapag-ayos na ang lahat, saka ko sasabihin. Pumikit ako. Ito ang pangunahing punto. Hindi alam ni Isabelle ang katotohanan, kaya nakatingin lang siya sa pagbili ng bahay bilang isang milestone. Si Javier naman, na may pasanin sa pamilya, ay nag-aalala sa isang malaking utang. Kung ibinigay ko ang pera ngayon, baka itulak ko lang sila sa isang mas malalim na problema. Salamat sa pagiging tapat sa akin. Mahina kong sinagot, maghahanap ako ng paraan. Pero ipangako mo sa akin, dapat ay pinag-uusapan niyo ang lahat, huwag kayong magtago ng sekreto sa isa't isa. Pagkatapos ng tawag na yon, nanatili ako sa mesa ng matagal. Iniisip ang mga narinig ko. Nagsimula akong makita ang buong larawan. Sa isang banda, ang anak ko, isang ambisyosong babae na gustong magkaroon ng matatag na buhay agad. Sa kabilang banda, ang manugang ko, isang tahimik na lalaki na nagpapasan sa pamilyang may sakit. Kinabukasan, tinawag ko si Isabel para umuwi. Nang pumasok siya, ang mukha niya ay galit pa rin. Nagbuhos ako sa kanya ng tubig at dahan-dahang sinabi, alam kong galit ka sa akin, pero kailangan mong sagutin ako ng tapat. Natanong mo na ba si Javier kung gusto niya talagang bumili ng bahay ngayon? Kumulot ang noo ni Isabel, pinag-usapan na po namin. Sabi ni Javier kung ano ang desisyon ko. Ang ibig sabihin ng kung ano ang desisyon mo ay hindi ibig sabihin na pumapayag siya. Tumingin ako sa mata niya, alam mo ba na may malubhang sakit ang nanay ni Javier? Natigilan si Isabel. Ang baso sa kamay niya ay natigil sa loob ng ilang segundo. Ano pong sinasabi niyo? Sinabi ko sa kanya ang lahat ng sinabi ni Javier kagabi. Nang matapos akong magsalita, nanatili siyang tahimik ng matagal. Nakita kong medyo namumula ang mata niya at nakakagat ang labi. Hindi ko po alam. Ang boses niya ay nagpapaliwanag, bakit hindi niya po sinabi sa akin? Kundi magbubukas din ng iba pang serye ng mga sekreto na hindi namin ni Isabel inaasahan. Nanatili si Isabel na tahimik ng matagal. Na ang lahat ng bagay ay maibabahagi at mapagdedesisyonan nilang dalawa. Pero ang katotohanan tungkol sa sakit ng biyenan niya ay naitago sa loob ng ilang buwan. Hindi nga nagtagal, malapit nang mag-alas 11 ng gabi, nagring ang telepono ko, si Isabelle ang tumatawag. Nang sinagot ko, narinig ko ang boses niya na umiiyak habang nagsasalita, Ma. Si Javier. Sabi niya, ayaw niyang maghirap ako kaya niya itinago ang lahat. Pero pakiramdam ko, hindi siya nagtitiwala sa akin. Galit na galit po ako. Umuwi na po ako sa inyo. Bumuntong hinina ako. Halo-halong awa at pag-aalala. Nasaan ka na? Papunta na po ako sa inyo. Nakasakay na po ako sa taxi. Pagkatapos ng 15 minuto, pumasok si Isabelle, namumula ang mga mata. At dala ang isang bag ng damit. Pinaupo ko siya at pinatong ang ulo niya sa balikat ko. Anak, kung galit ka, huwag kang umalis na ganyan dahil ipinapahamak mo lang ang asawa mo. Umiyak ng malakas si Isabel, hindi ko po kaya, masinabi niya na may malubhang sakit ang nanay niya pero kumilos siya na parang wala lang. Pakiramdam ko, tagalabas ako sa sarili kong pamilya. At nitong mga nakaraang araw, lumala ang sakit niya, kailangan niyang mag-dialysis ng mas madalas. Ang tatay ko po ay security guard at hindi sapat ang sweldo niya. Ibinuhos ko ang lahat ng ipon ko para sa nanay ko at minsan ay kailangan ko pang mangutang sa mga kaibigan. Hindi ko po sinasabi kay Isabelle dahil natatakot ako na malungkot siya. Sumingit si Isabel, mas mabuti pa ang malungkot kaysa sa tinataguan. Naisip mo ba kung ano ang mararamdaman ko kapag nalaman ko ang katotohanan mula sa iba? Nanahimik si Javier. Tiningnan ko silang dalawa at dahan-dahang sinabi, sa tingin ko, ang mahalaga ngayon ay hindi ang magsisihan kundi ang maghanap ng paraan para magtulungan kayo. Ang mag-asawa ay dapat nagbabahagi.
Hindi ang bawat isa ay may hawak na sekreto at tahimik na nagtitiis. Yumuko si Javier, naintindihan ko po. Paumanhin, Isabel. Si Javier ay hindi lang tahimik na nag-aalala para sa nanay niya, kundi sinusubukan din niyang itago ang bigat ng sakit. Bakit hindi niyo po ipaalam kay Isabel para magtulungan silang dalawa? Nag-alinlangan si Aling Elena at pagkatapos ay ipinakilala, ito si Marco, ang kapatid ni Javier. Alam mo naman ang sitwasyon namin. Tumango ako para batiin siya pero ang loob ko ay nalilito. Pero mabigat ang loob ko. Habang nasa daan, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng anak ko kapag nalaman niya ito. Magiging mapagpatawad ba siya para tanggapin ito? O ituturing niya itong isang malaking pasanin? Tanghali na nang umuwi si Isabel mula sa trabaho. Hindi pa ako nakakatanong, nagsimula na siyang magkwento. Ma, kaninang umaga. Nag-text po si Javier na gusto niya pong dalhin ako sa bahay nila para bisitahin ang nanay niya. Sabi niya po, pagod ang nanay niya at kailangan ng inspirasyon. Nagulat ako. Siguro ang pag-uusap nila kagabi ay nagpabago sa isip ni Javier, ayaw na niyang magtago. Dapat kang pumunta. Pero tandaan mo, pumunta ka para maintindihan siya at mahalin. Huwag kang pumunta para tanungin siya. Nang gabing iyon, gusto ko ring sumama, pero naisip ko, kung nandoon ako, baka nahihiya si Javier na sabihin ang lahat. Kaya nanatili ako sa bahay. At ang loob ko ay hindi mapakali, naghihintay na umuwi si Isabel. Mga 9:00 ng gabi, pumasok si Isabel, ang mukha niya ay iba na. Hindi na galit kundi malungkot at may awa. Ibinaba niya ang bag niya at umupo sa upuan. Ma, nagsimula siya, naintindihan ko na po. Si Tita Elena ay nahihirapan maglakad pero ngumiti pa rin siya nang makita niya ako. Nakita ko rin po si Kuya Marco. Nagulat po ako sa una, pero nang magkwento ang nanay niya, nalaman ko ang lahat. Tahimik akong nagbuhos ng tubig para sa anak ko. Ano ang nararamdaman mo? Yumuko si Isabel, naawa po ako kay Javier, hindi ko po alam kung paano niya napasan ang lahat ng ito sa loob ng ilang buwan. Sinisisi ko po siya dahil hindi niya sinabi sa akin. Pero hindi ko rin po siya kailanman tinanong tungkol sa pamilya niya. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat ng anak ko, mabuti na naintindihan mo iyan, pero ang pag-unawa ay hindi sapat. Ang mahalaga ay kung handa ka bang makisama sa kanya. Nanahimik si Isabel. Alam kong kailangan ng sagot niya ng oras. Dahil hindi lang ito tungkol sa pagmamahal, kundi pati na rin sa pangmatagalang responsibilidad. Sa gabing iyon, nang matutulog na ako, nakatanggap ako ng text message mula kay Javier, Tita. Salamat po dahil sa pagpapaliban niyo sa pagbibigay ng pera noong isang araw. Kung hindi, siguro tinanggap ko po iyon at may mas malaking utang pa ako ngayon. Ngayon sa tingin ko, kailangan ko pong ayusin ang lahat at unahin ko po ang nanay at si Kuya Marco. Binasa ko ang text at bumigat ang loob ko. Alam kong mabuting tao si Javier pero ang kabutihan na yon, kung siya lang ang mag-isang magpapasan, ay mauubos sa paglipas ng panahon. Gusto kong tumulong pero hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng pera. Kailangan kong tulungan silang dalawa at ang pamilya ni Javier na maghanap ng pangmatagalang paraan ng pamumuhay. Sa mga sumunod na araw, napansin kong nagbago si Isabel. Hindi na siya nagsasalita tungkol sa pagbili ng bahay, sa halip ay naghahanap siya ng mga impormasyon tungkol sa mga bayarin sa ospital at gamot para sa biyenan niya. Gumugugol din siya ng mas maraming oras para kay Javier, at binawasan niya ang pakikipagkita sa mga kaibigan pagkatapos ng trabaho. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng halaman sa bakuran. Lumabas si Isabel, matigas ang boses, Ma, nag-isip na po ako. Ipagpaliban muna namin ang pagbili ng bahay. Gusto kong gamitin ang ipon namin ni Javier para tumulong sa nanay niya at alagaan si Kuya Marco. Tiningnan ko ang anak ko at ang loob ko ay halo-halong pagmamalaki at pag-aalala. Nasabi mo na ba ito kay Javier? Hindi pa po. Gusto ko po munang kausapin kayo. Alam ko pong tatanggi siya, pero kukumbinsihin ko po siya. Umiti ako. Marami pang hamon ang darating. Hindi ko alam kung mayroon pang mga hindi inaasahang bagay sa hinaharap, pero naniniwala ako na tama ang ginawa ko noong tumigil ako sa harap ng bangko. Dahil kung ibinigay ko ang lahat ng pera na yon sa isang sandali ng pagmamadali, siguro walang sinuman sa amin ang malalaman ang katotohanan sa likod.
At walang sinuman ang magkakaroon ng pagkakataong tumingin sa isa't isa nang may mas malalim na pag-unawa at pagmamahal tulad ngayon. Pero hindi ko pa alam na may panibagong pagsubok ang naghihintay sa akin, at pipilitin nito akong harapin ang isang mas mahirap na pagpipilian kaysa sa nauna. Gaya ng kutob ko. Ang pagsubok ay hindi naghihintay sa sinuman. Dumating ito nang hindi inaasahan, sa isang maulang umaga habang naghahanda pa lang ako ng almusal. Nagring ng sunod-sunod ang telepono ko. Si Javier ang tumatawag. Agad kong sinagot at narinig ko ang boses niya na natataranta. Tita, ang nanay ko po ay nahimatay habang nasa dialysis, at nasa emergency room po siya ngayon sa ospital. Kulang po ako sa pera para sa down payment. Natigilan ako, ang ladder na hawak ko ay nahulog sa sahig. Nasaan ka ngayon? Nasa Provincial General Hospital po. Ako hindi ko po talaga makakayang maghanap ng pera. Naririnig ko pa lang ang boses niya, naramdaman ko na ang pagkadismaya ni Javier. Hindi na ako nag-isip pa, sinabi ko lang, hintayin mo ako. Pupunta ako agad. Lumabas si Isabel sa silid, at nang makita niya ang mukha ko ay nagtanong agad, ano pong nangyari, ma? Mabilis akong nagkwento. Namutla si Isabel. Nang makarating kami, nakita ko si Javier na nakatayo sa hallway ng emergency room, basa ang polo, at magulo ang buhok. Ang punit na sapatos niya ay may mansa ng tubig at putik. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay namumula sa pag-aalala. Sinabi po ng doktor na kailangan namin ng down payment na 44,400 para sa immediate lab tests. Mayroon lang po ako ng mahigit 11. 100 at hindi ko po alam kung saan ko kukunin ang natitira. Hindi na ako nagtanong pa, binuksan ko ang bag ko at ibinigay ang pera kay Javier. Si Isabel ay nakatayo sa tabi. Mahigpit na hinawakan ang kamay ng asawa niya na tila gustong sabihin, nandito ako. Tiningnan ako ni Javier, nanginginig ang mga labi, tita salamat po. Ibibigay ko po ito pabalik. Iwinagayway ko lang ang kamay ko, hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Unahin mo muna ang nanay mo. Pagkatapos ng halos 2 oras. Lumabas ang doktor at sinabi na ang kondisyon ni Aling Elena ay stable na, pero kailangan niyang manatili sa ospital para sa pangmatagalang monitoring at paggamot. Nakahinga ng maluwag si Javier. Pero malungkot pa rin ang mukha niya. Alam kong iniisip niya ang malaking bayarin sa ospital na darating. Kinahapunan nang kumalma na ang lahat. Sinabi ko kay Isabel na dalhin si Javier para kumain. Hindi pa siya kumakain mula kaninang umaga. Sa isang maliit na kainan malapit sa ospital, tahimik na nakaupo si Javier. At kinakamot lang ang noodle soup niya. Si Isabelle ay tahimik na tumitingin sa asawa niya, ang mga mata niya ay puno ng awa. Javier, sabi ni Isabel, ang problema sa nanay mo at ni Kuya Marco. Gusto kong tulungan ka mula ngayon. Ayaw ko na ikaw lang ang mag-isa na nagpapasan. Umiling si Javier, ayaw kong mahirapan ka. May sarili kang future pero ako ang asawa mo. Sumingit si Isabel. Ang future ko ay kasama ka, at haharapin natin ang lahat ng pagsubok na magkasama. Kung iwanan kita, ano pa ang kabuluhan ng lahat? Nakaupo ako at narinig ko yon at uminit ang loob ko. Siguro ang katotohanan na itinago ay sa wakas ay nagbubukas para sa kanilang dalawa at ginagawa silang mas maunawain. Pero nangingiti na sana ako. Sinabi ni Javier ang isang bagay na nagpatigil sa amin ni Isabel, may isa pa akong hindi nasasabi. Ang hangin ay natigil. Tumingin ako kay Javier at naramdaman ko ang pagkakaba niya. Ano yon? Nagtanong si Isabel, tensyonado ang boses. Huminga ng malalim si Javier, ilang buwan na ang nakakaraan para magkaroon ng pera para sa dialysis ng nanay ko. Nangutang ako ng may mataas na interes. Sa simula, balak ko na bayaran unti-unti, pero dahil sa patuloy na pagpunta ng nanay ko sa ospital, hindi ko pa nababayaran ang lahat. Ngayon, nagbibigay na sila ng pressure. Nanlaki ang mata ni Isabel, Diyos ko, bakit ka nag-isip ng ganyan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natatakot ako na mag-alala ka. Natatakot ako na isipin mo na hindi ako capable. Yumuko si Javier. Naisip ko na kung makakabili kami ng bahay, ibebenta ko ang motorcycle ko para mabayaran ang utang. Pero ngayon sumandal ako sa upuan at pakiramdam ko ay gulong-gulo ang lahat. Kaya pala sa likod ng punit na sapatos, sa likod ng kwento ng sakit.
Mayroon pang pasanin ng utang na pinapasa ni Javier mag-isa. Nanatili si Isabel na tahimik ng matagal at pagkatapos ay bumaling sa akin, "Ma. Ang lahat ng pinag-ipunan ko sa buong buhay ko ay mawawala at hindi sigurado na makakatulong. Dahil ang utang na may mataas na interes ay hindi madali. Ang isang beses na pagbabayad ay hindi ibig sabihin na magiging maayos na ang lahat. Kailangan itong pag-isipan ng mabuti." Dahan-dahan akong nagsalita. At sa tabi nito ay may malamig na tasa ng tsa. Binuksan ko ang passbook, hinawakan ang bawat numero at mabigat ang loob ko. Ilang taon akong nag-ipon para sa aking pagtanda at ngayon. Nasa harap ako ng pagpipilian kung itatago ko ba para sa sarili ko o tutulungan ko ang manugang ko na makalampas sa krisis. Halos hindi ako natulog sa gabing iyon. Ang tunog ng ulan sa labas ay kasama ng tunog ng orasan na parang nagmamadali sa akin para magdesisyon. Kinabukasan, dinala ko ang porridge sa ospital para kay Aling Elena. Nang makita ko siyang kumakain ng bawat kutsara, ang mukha niya ay maputla pero ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat. Lumalambot ang puso ko. Si Javier ay nakaupo sa tabi niya. Ang lahat ng usapin tungkol sa pera ay dapat pag-usapan niyo ni Isabel, at huwag na huwag kang utang ng may mataas na interes ulit. Tiningnan ako ni Javier, namumula ang mga mata. Nangangako po ako. Maraming salamat po. Tumango ako pero hindi pa ako mapakali. Alam kong ang pagbabayad ng utang ay simula pa lang. Ang ugat ng problema ay kung paano magtutulungan ang mag-asawa at kung paano makakatayo ang pamilya ni Javier nang hindi na sila nahaharap sa paghihirap. At pagkatapos, nang papaalis na ako sa ospital, isang hindi kilalang lalaki ang humarang sa akin. Siya ay nakasuot ng itim na jacket at ang boses niya ay malalim at malamig. "Ikaw ba ang biyena ni Javier? Sabihin mo sa manugang mo kung hindi niya babayaran ang utang ngayong linggo, huwag niya kaming sisihin kung magiging masama kami." Natigilan ako. Kaya pala. Ang lahat ay mas delikado pa kaysa sa inaakala ko. Ang lalaking nakasuot ng itim na jacket ay nakaharap sa akin, at ang malamig na tingin niya ay nagbigay sa akin ng takot. Ang mahinang ulan ay bumabagsak pa rin, binabasa ang balikat ng damit ko. Pero ang lamig ngayon ay hindi mula sa panahon kundi mula sa banta na sinabi niya. "Sino ka?" Sinubukan kong panatilihing kalmado ang boses ko. Umiti siya, ang mga mata niya ay may matatalim na tingin, "Hindi mo kailangan malaman kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na ang utang na kinuha ni Javier sa amin ay hindi na pwedeng maantala pa. Isang linggo, kung hindi siya makakabayad, pupunta kami sa bahay niyo." Nang dumating si Isabel para magbantay sa biyenan niya, hinila ko siya sa labas ng hallway. "Isabel, kailangan nating mag-usap ng seryoso." Ibinaba ko ang boses ko, "Ngayong umaga." Ganoon din ang naisip ko, pero bago natin bayaran, gusto kong makilala sila ng harapan at pag-usapan ng malinaw. Ayaw ko na magbigay lang ng pera at pagkatapos ay babalik na naman ang problema. Nang gabing iyon, nang lalabas si Javier para bumili ng mga bagay, tinawag ko siya. "Javier, alam ko na nangutang ka ng may mataas na interes. Kanina, hinanap ka nila sa ospital." Nagulat si Javier. Namutla ang mukha niya, "Tita, ano po ang sinabi nila sa inyo?" "Binigyan ka nila ng 1 linggo para magbayad. Tutulungan kita. Pero kailangan mong sabihin ang totoo, magkano ang inutang mo? At ano ang interes?" Yumuko si Javier, nagpapaliwanag ang boses niya. "Nangutang po ako ng 333,000, 0% ang interes sa isang buwan. Sa simula, gusto ko lang mangutang para sa bayarin sa ospital ng nanay ko, akala ko ay makakayanan ko. Pero ang nanay ko ay patuloy na pumupunta sa ospital. At nagkasakit din si Kuya Marco kaya pinagpaliban ko ang pagbabayad. Ngayon, ang utang kasama ang interes ay halos 444,000 na." Nang marinig ko yon, gusto kong magalit pero sinubukan kong pigilan. "Pero kapag nagbigay kayo ng resibo na nabayaran na ang lahat at hindi na kayo hihingi ng kahit 1 sentimo pa." Tumingin ako sa mata niya. Umangat ang kilay niya at tumango, "Okay, money talks." Bumaling ako kay Javier, "Lumabas ka muna, tatapusin ko ang pakikipag-usap." Nang makaalis na si Javier, binaba ko ang boses ko sa lalaking nakasuot ng itim na jacket. "Ibinibigay ko ang pera para matapos ng maayos ang lahat, huwag kayong maglakas loob na magdulot ng gulo sa pamilya ko. Hindi ako madaling ipilit."
Tiningnan niya ako ng matagal at pagkatapos ay tumawa, matapang ka. Huwag kang mag-alala, kapag nakuha ko na ang pera, hindi na ako mag-istorbo. Sa huli, kinuha ko sa bag ko ang 444,000. Kasama ang utang at interes at ibinigay sa kanya. Binilang niya ito ng maingat at sumulat ng resibo at pinirmahan. Kinuha ko ang papel. Pakiramdam ko ay may inalis akong mabigat na bato sa balikat ko. Habang nasa daan pa uwi, tahimik si Javier. Nang malapit na kami sa ospital, mahina siyang nagsalita, "Tita, hindi ko po alam kung paano magpasalamat. Nangangako po ako na hindi na ito mangyayari ulit." Bumuntong hininga ako, "Hindi mo kailangan magpasalamat. Ang kailangan ko ay maging maayos kayo ni Isabelle, at huwag na kayong mag-isa sa pagpapasan ng lahat. Mahaba pa ang buhay, huwag mong hayaan na masira ang lahat dahil sa mga utang na tulad nito." Ilang araw pagkatapos, gumaling na si Aling Elena, at inilipat na siya sa isang regular room. Nagpapalitan si Isabel at Javier sa pag-aalaga sa kanya. Nagdadala pa rin ako ng pagkain at mga gamot. At pagkatapos ay pag-isipan namin kung paano namin ibabalik ang pera na ibinigay niyo sa amin. Tiningnan ko ang anak ko at nakita ko na iba na ang mga mata niya. Tinanong niya ang tungkol dito at sinabi niya ang kwento sa lahat ng tao. Kinahapunan, umuwi si Isabel, mabigat ang mukha. Pagkapasok pa lang sa pinto, ibinagsak niya ang bag niya sa upuan. At iritado ang boses, "Ma, bakit po ninyo sinabi sa ibang tao na tinatago niyo ang pera at hindi niyo kami binibigyan para makabili kami ng bahay?" Natigilan ako, hindi ko kailanman sinabi yan. "Sino ang nagsabi sa'yo?" "Si Tita Lydia," agad na sinagot ni Isabel. "Sabi niya, narinig niya mula sa inyo. Narinig na rin ang buong pamilya ng asawa ko. Isipin niyo kung gaano ako kahihiya sa harap nila." Huminga ako ng malalim, sinubukan kong pigilan ang pagkainis. Hindi ko kailanman sinabi iyan kay Tita Lydia. Alam mo na sa araw na yon sa notaryo, pinagpaliban ko lang para mag-isip, hindi ibig sabihin na hindi ko ibibigay. Ginamit ko ang perang iyon para matulungan si Javier na bayaran ang utang. Alam mo iyan. Nanahimik si Isabel saglit, pero hindi pa rin nawawala ang galit sa mukha niya. Alam ko po, pero ang ibang tao ay hindi alam. Nakita lang nila na tinulungan niyo ang pamilya ni Javier na bayaran ang utang, pero ang sarili niyong anak ay hindi niyo pinapayagan na bumili ng bahay. Ang pagtulong ko kay Javier ay pagtulong sa inyong dalawa. Kung hindi nalutas ang utang na yon, paano kayo magkakaroon ng kapayapaan para mag-isip tungkol sa pagbili ng bahay? Yumuko si Isabel. At hindi sumagot. Alam ko na nag-aaway ang damdamin at isip niya. Ilang araw pagkatapos, kumalat pa rin ang tsismis. Minsan, may nakakasalubong ako sa kalye at sinasabi nila sa akin, "Aling Maria, dapat ay mag-isip ka sa sarili mo, pero dapat ay bigyan mo rin ang mga anak mo ng tirahan." Narinig ko yon at mumiti lang ako, hindi ako nagpaliwanag. Ayaw kong makipag-away sa market. At ayaw ko na maging usap-usapan ang sitwasyon namin. Pero sa loob-loob ko, malungkot ako. Nang gabing iyon, pumunta ako sa bahay ni Aling Cora at sinabi ko sa kanya ang lahat. Nang marinig niya, umiti siya. Si Tita Lydia ay kilala sa pagdadagdag sa kwento. Pero kung ang sarili mong anak ay naniniwala sa sinasabi ng iba, dapat mo itong pag-isipan. Bumuntong hininga ako. Ang nanay at anak ay dumaan sa maraming bagay, pero ang isang salita lang mula sa ibang tao ay nagpabago sa isip niya. Inilagay ni Aling Cora ang kamay niya sa balikat ko. Kailangan mong kausapin si Isabel ng direkta. Kung hindi, lalaki ang agwat sa pagitan niyong dalawa. Nakinig ako sa kanya at kinabukasan, tinawag ko si Isabel para kumain. Sa hapunan. Hindi ako nag-atubili, "Anak, gusto kong tanungin ka ng tapat, naniniwala ka ba sa sinabi ni Tita Lydia kaysa sa sinabi ko?" Nag-alinlangan si Isabel at pagkatapos ay sumagot. "Ako ayaw kong maniwala, pero alam niyo rin po ang pakiramdam na sinasabi ng ibang tao na biased ang nanay ko, nakakainis." Tumango ako, naintindihan ko, pero isipin mo. Kung talagang makasarili ako, gagamitin ko ba ang lahat ng ipon ko sa buong buhay ko para bayaran ang utang na yon? Ang utang na yon na kung hindi nabayaran. Hindi lang si Javier kundi pati na rin ikaw ay maapektuhan. Nanahimik si Isabelle at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Patawarin niyo po ako." Siguro, naging overwhelmed ako ng emosyon. Umiti ako ng mahina, hindi ako galit. Gusto ko lang na magtiwala ka sa akin.
Sa bahay na ito, hindi ko kailanman hahayaan na may maagrabyado, lalo na ang sarili kong anak. Ang hangin ay gumaan. Pero alam ko pa rin, kahit na ipinaliwanag ko na, mayroon pa ring scratch sa puso ng anak ko. Hindi ito malalim para maghiwalay kami, pero sapat na para mag-alala ako. Inilagay ko ang isang baso ng tubig sa harap niya at sinabi ko ang gusto kong sabihin, Tita Lydia, ang mga bagay sa pamilya namin, sana ay huwag ninyong gawing biro. Ang isang salita mula sa inyo. Ang buhay ay hindi palaging tahimik. Siguro ngayon, ang problema ay tungkol sa tsismis, bukas, ang problema ay darating sa ibang pagsubok. At ngayon ay susubukan nito hindi lang ang pagmamahal ng nanay at anak kundi pati na rin ang pagkakaisa ni Isabel at Javier. At tama ako, 1 linggo lang pagkatapos. Isang panibagong pagsubok ang dumating. Ngayon ay mula sa trabaho ni Javier. Naalala ko pa ang araw na yon, isang Lunes, maaliwalas ang kalangitan pagkatapos ng ilang araw na pag-ulan. Naglalaba ako sa bakuran nang nagring ang telepono ko. Nang makita ko ang pangalan ni Javier, agad akong sumagot, akala ko ay tumatawag siya para magpasama sa nanay niya para sa check-up. Pero pagkasagot ko, narinig ko ang boses ni Javier na nanginginig at may ingay sa likod, Tita ako may problema po ako. Nagulat ako, anong problema? Magpaliwanag ka. Hinahabol ni Javier ang hininga, sa construction site po namin may scaffolding na bumagsak. Buti na lang po, walang namatay, pero isang worker po ay malubhang nasugatan. Ngayon po. Hinihiling ng kumpanya na magbayad po ako ng down payment para sa bayarin sa ospital dahil ako po ang engineer na on duty sa oras na yon. Mahigpit kong hinawakan ang telepono, sinisisi ka nila. Opo, sa isang bahagi. Mahinang sinabi ni Javier, kahapon, sinuri ko po at pinirmahan ang turnover ng shift, pero ngayong umaga ay malakas ang ulan at nadulas ang scaffolding. Hindi ko po inisip na mangyayari ito. Nang marinig ko ito, mabilis ang tibok ng puso ko. Ang trabaho sa construction ay mayroong maraming panganib pero ngayon na nangyari ito. Ang responsibilidad ay nasa tao na directly na nag-supervise. Magkano ang hinihingi nila sa'yo? Tanong ko. Down payment po ng 111,000 para sa pamilya ng nasugatan. Nag-alinlangan si Javier. Mababawasan pa ang ipon ko para sa pagtanda. Pero alam ko na ang bagay na ito ay may kinalaman sa reputasyon at trabaho ni Javier, hindi ito pwedeng maantala. Pumunta ka sa bahay ko agad. Matigas akong nagsalita, pag-uusapan natin ni Isabel. Hindi pa umaabot ng 1 oras, dumating na si Javier, mukha siyang pagod, at ang damit niya ay puno ng dumi. Kasama niya si Isabel. At ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Pagkaupo pa lang, nagtanong si Isabel, sa bagay na ito, hindi ba responsibilidad ng kumpanya? Huminga ng malalim si Javier. Tumango ako pero nagtanong pa rin ako, sigurado ka ba na ibabalik ng kumpanya ang pera? Sa tingin ko po ay ibabalik nila pero siguro abutin ng ilang buwan. Sumagot si Javier, pagod ang boses. Tumayo ako at pumasok sa silid ko para kunin ang passbook. Kumuha ako ng 111,000 at ibinigay kay Javier. May isang kondisyon lang ako, ang lahat ng utang at malaking gastusin. Dapat pag-usapan niyong dalawa. Ayaw ko na sa bawat pagtulong ko ay maririnig ko ang mga bagay mula sa iba o sa oras ng pangangailangan. Kinuha ni Javier ang pera, namumula ang mga mata. Nangangako po ako. Kinahapunan, dinala ni Javier ang pera sa ospital para sa pamilya ng nasugatan. Pero ang kwento ay hindi pa tapos. Nang gabing iyon, nakatanggap si Isabel ng tawag mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa parehong industry ng construction. Mahina niyang sinabi, Isabel. Narinig ko na gustong gawing scapegoat ng kumpanya ni Javier ang asawa mo para protektahan ang kanilang reputasyon. Ibibigay nila ang lahat ng responsibilidad sa kanya para hindi sila magbayad ng malaking compensation. Agad na sinabi ni Isabel sa akin. Nanlamig ako. Kung totoo iyon, hindi lang mawawalan ng pera si Javier, kundi pati na rin ang trabaho. Kinabukasan, nagdesisyon akong samahan si Javier sa kumpanya. Ang office ay nasa 2nd palapag ng isang lumang gusali. Pagkapasok pa lang namin, naramdaman ko na ang tensyon. Isang lalaking nasa 50, mataba, ay nakaupo sa likod ng desk, tinitingnan kami sa pamamagitan ng makapal na salamin. Hello po. Ako po ang manager ng kumpanya. Sabi niya.
Kalmado ang boses pero nagsusuri ang mga mata, tungkol sa insidente kahapon, inaayos pa namin. Pero sa ngayon, si Javier pa rin ang may pangunahing responsibilidad dahil siya ang pumirma sa turnover. Tumingin ako sa kanya, naiintindihan ko ang responsibilidad. Pero dapat ay objective din ang kumpanya. Kung ang dahilan ay dahil sa masamang materyales, hindi niyo pwedeng sisihin ang supervisor. Nagkibit balikat siya, iimbestigahan namin. Pero abutin iyon ng oras. Sa ngayon, mahalaga ang reputasyon ng kumpanya kaya dapat mayroong taong pananagutan. Malinaw na sinusubukan niyang gawing shield si Javier. Nang paalis na kami, yumuko si Javier, malungkot ang boses. Siguro kailangan ko na pong maghanda para sa disciplinary action at baka mawalan ako ng trabaho. Nang gabing iyon, nag-isip ako ng matagal. Kung mawalan ng trabaho si Javier, mas mahihirapan ang pamilya nila. Hindi ko pwedeng hayaan na mangyari yon. Kinabukasan, tinawagan ko ang isang matandang kaibigan, si Tito Paolo, ang nakababatang kapatid ko, na nagtatrabaho sa construction industry sa loob ng mahabang panahon. Nang sabihin ko sa kanya ang kwento, agad siyang nagsalita, ibigay mo sa akin ang photocopy ng incident report. Ipapasuri ko sa mga kakilala ko ang materyales at ang project documents. Kung ang kasalanan ay nasa supplier, hindi nila pwedeng sisihin ang lahat kay Javier. Dahil sa koneksyon niya. 2 araw lang pagkatapos, ang unofficial result ay nagpakita na ang scaffolding na ginamit sa project ay expired na, at may mga senyales ng kalawang at pagiging baluktot. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ito nadulas at bumagsak noong umuulan. Nang makuha namin ang resulta, bumalik kami ni Javier at Tito Paolo sa kumpanya. Ngayon, ang 111,000 ay hindi pa rin bumabalik sa akin. Alam kong susubukan ni Javier na bayaran pero sa sitwasyon niya, aabutin pa ng matagal. At lalo kong naramdaman na ang perang pinaghirapan ko sa buong buhay ko ay mabilis na nauubos kaysa sa inaakala ko. Hindi pa ako nakakahinga ng maluwag, dumating na naman ang isa pang balita. Pareho silang nakaupo sa upuan at walang nagsasalita. Ang hangin ay mabigat na tila ang buong silid ay walang oxygen. Sa huli, mahinang nagsalita si Javier, "Tita, alam ko po na tinulungan niyo ako sa utang at sa gastos sa project. Ngayon, ito na naman ang problema at nahihiya na po akong magsalita." Si Isabel ay nakaupo sa tabi, namumula ang mga mata. "Ma, alam ko po na hindi na po marami ang natitirang pera nyo, pero ang operation na ito ay delikado kung hindi gagawin. Hindi ko po talaga alam kung saan ako kukuha ng pera." Tiningnan ko silang dalawa. At ang loob ko ay gulong-gulo. Naintindihan ko na ang 666,000 ay out of reach sa pamilya nila. Ang tatay ni Javier ay security guard, at hindi sapat ang sweldo niya para sa pang-araw-araw na gastos. Ang kapatid ni Javier ay walang trabaho dahil sa pinsala. Si Javier at Isabelle ay nagsisimula pa lang na bumangon pagkatapos ng ilang serye ng mga pagsubok. Kung hindi ako tutulong, sigurado na hindi magaganap ang operation agad. Pero kung tutulungan ko, ang lahat ng pinag-ipunan ko sa buong buhay ko ay mawawala. Nanahimik ako ng matagal at pagkatapos ay sinabi, "Bigyan niyo ako ng isang gabi para mag-isip." Pagkatapos umalis ng dalawa, nag-iisa akong nakaupo sa porch. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay kasama ng gintong ilaw na sumasalamin sa mga hamog sa dahon. Tiningnan ko ang maliit na silid, kung saan may lumang safe at ang passbook ay nasa loob ng drawer. Itinago ko ito bilang tanging insurance ko para sa aking pagtanda. Ilang taon akong hindi gumagastos ng sobra, at hindi ko rin naisip na lumipat sa bagong bahay o bumili ng mga mamahaling bagay. Mayroon pa rin akong lumang bike, ang sirang tiapot, at ang sweater na ako mismo ang nagsalamin ilang taon na ang nakakaraan. Pero ngayon, ang lahat ay nasa harap ng isang crossroad. Sa isang banda ay ang seguridad ko, sa kabilang banda ay ang buhay ng isang tao, ang biyenan ng anak ko. Isang tao na kahit hindi kami masyadong malapit ay blood relative pa rin ng asawa niya. Hating gabi na pero hindi pa rin ako makatulog. Ang larawan ni Javier na yumuyuko para magpasalamat sa akin ng paulit-ulit. Ang larawan ni Isabel na yumayakap sa asawa niya nang marinig ang balita ay paulit-ulit na nagpapakita sa isip ko. Alam ko na kung tatalikuran ko sila. Ang sugat sa puso ng anak ko ay hindi kailanman maghihilom.
Siguro hindi niya ako sisisihin agad, pero sa paglipas ng panahon, ang tiwala at pagmamahal ay magsisimulang magkaroon ng lamat. Kinabukasan, tinawagan ko si Isabel at Javier. Nang pumasok silang dalawa, sinabi ko agad, tutulungan ko kayong ayusin ang operasyon ng nanay ni Javier. Pero ito na ang huling beses na gagamitin ko ang ipon ko para sa inyong mga problema. Pagkatapos nito, sana ay kayo na ang mag-isa na mag-aalaga. At huwag na kayong umasa sa akin sa mga oras ng pangangailangan. Niyakap ako ni Isabel, nagpapaliwanag ang boses niya, salamat po, manangangako po ako na ibabalik ko ang bawat sentimo. Iwinagayway ko ang kamay ko, ang pagbabayad o hindi ay hindi mahalaga sa akin. Ang gusto ko lang ay maging maayos kayo at mag-isip kayo sa isa't isa. Yumuko ng malalim si Javier. Maraming salamat po, tita. Samahan ko si Javier sa bangko para mag-withdraw ng pera. Ang balanse sa passbook ay ilang 10,000 na lang. Nang makita ko ang numero na yon, kumirot ang puso ko pero sinabi ko sa sarili ko na malakas pa ako at kaya ko pang magtrabaho para mabuhay. Sa mga araw ng paghahanda para sa operation, tumulong ako sa lahat ng makakaya ko. Paghatid, pag-aayos ng papeles at pakikipag-ugnayan sa doktor. Nakita ko na pumayat si Javier at ang mga mata niya ay may malalim na anino dahil sa kakulangan sa tulog. Si Isabel ay maputla din pero sinusubukan niyang ngumiti sa biyenan niya. Pero nang maayos na ang lahat, may nangyari na hindi maganda. Ang mga kamag-anak ni Javier, lalo na ang tiyahin niya, ay tumawag sa akin, ang boses niya ay halo-halong galit at panunuya, Maria. Narinig ko na gumastos ka ng ilang daang libo para sa kidney transplant ng sister-in-law ko. Pero dati, pinagdamot mo ang pera sa sarili mong anak para sa bahay. Nagmamahal ka sa manugang kaysa sa sarili mong anak. Mahigpit kong kinagat ang labi ko, sinubukan kong panatilihing kalmado, tita. Ang bawat sitwasyon ay may sariling dahilan. Ito ay tungkol sa pagligtas ng buhay, hindi ito pwedeng ikumpara sa pagbili ng bahay. Pero tumango lang siya at hindi na nagsalita pa. Alam ko na ang sinabi ko ay hindi magbabago sa isip ng mga taong gusto nang maniwala sa masamang bagay. Kumalat na naman ang chismis na biased si Aling Maria para sa pamilya ng manugang niya. Ngayon, mas malakas ito kaysa dati. Ilang araw pagkatapos, narinig ko mismo kay Isabel na mayroon siyang nakakausap mula sa pamilya ng asawa niya. Ang nanay mo ay mahal na mahal ang pamilya na ito. Inaalagaan niya kami. Sana ay ganoon din siya sa'yo dati para may bahay ka na sana ngayon. Iritado si Isabel sa pagkwento, Ma, hindi po ako naniniwala sa mga salitang iyon. Pero nakakainis na marinig ng paulit-ulit. Bakit po gusto ng mga tao na ikumpara ang mga lumang bagay? Tiningnan ko ang anak ko at mumiti ako dahil hindi sila part of the story. Alam mo na ang dahilan ko ay sapat na. Ang operation ay nangyari 1 linggo pagkatapos. Sa araw na yon, ako at si Isabel ay naghintay sa labas ng operating room sa loob ng ilang oras. Si Javier ay hindi mapakali, ang mga kamay niya ay puting-puti. Nang lumabas ang doktor at sinabi na matagumpay ang operation, pakiramdam naming tatlo ay inalis ang 1,000 kilong pasanin. Si Aling Elena ay kailangang manatili sa recovery room sa loob ng ilang araw. Nanatili ako sa ospital para tulungan si Isabel sa pag-aalaga sa biyenan niya. Habang si Javier ay tumatakbo para sa mga dokumento at gamot. Kahit napagod ako, nakita ko na ang mga mata ng manugang ko ay may kakaibang kinang. Ang kaluwagan dahil hindi na siya nag-iisa. At siguro ang tiwala na mayroon pa siyang matatag na suporta. Pero, nang makalampas na si Aling Elena sa panganib, isa pang problema ang dumating. Si Kuya Marco, ang kapatid ni Javier, ay biglang nagkaroon ng malakas na sakit sa lumanyang sugat at kailangan siyang dalhin sa ospital sa parehong oras. Ang bayarin sa paggamot ay hindi kasing laki ng operasyon ng nanay niya. Pero ang oras ay napakalapit at nagdulot ito sa pamilya na maging financially drained. Naintindihan ko na kung hindi ako makakahanap ng paraan para matulungan si Isabel at Javier na maging matatag sa financial na aspeto, ang mga pera na ibibigay ko ay hindi kailanman magiging sapat. At nagsimula akong mag-isip ng isang plano na hindi ko kailanman naisip dati. Isang plano na magugulat sa buong pamilya pero ito lang ang tanging paraan para tapusin ang vicious cycle na ito. Sa mga araw pagkatapos ng operation ni Aling Elena, halos wala na akong lakas. Maaga pa lang, nasa ospital na ako para mag-alaga sa kanya.
Hindi pa ako nakakauwi para magluto para kay Isabel at Javier. Gabi na ako umuwi para bigyan ng oras ang manugang ko na maligo. Hindi ako nagrereklamo. Pero alam ko na hindi na ako kasing lakas tulad dati. Nang makita ko ang dalawang anak ko at ang biyena ni Isabel na nagtitiyaga para sa bawat sentimo para sa gamot at bayarin sa ospital ni Kuya Marco, mayroong isang bagay na malinaw sa akin. Kung magpapatuloy kami na ganoon, ang bawat problema na dumating ay magiging isang bagyo na magwawalis sa lahat. Kahit na ibenta ko ang bahay ko. Ang lupa ko, na wala naman talagang mahalaga para ibenta, mauubos pa rin ang lahat. Nagsimula akong mag-isip ng isang pangmatagalang plano. Isang gabi habang tulog na ang lahat, nakaupo ako sa mesa. At nakalatag ang lahat ng bayarin sa ospital, ang mga papel sa pag-withdraw ng pera, at isang lumang notebook. Kinuwenta ko, ang natitirang pera ko ay mahigit 44,400 na lang. Kung hindi ko ito gagamitin, sapat lang ito para sa akin sa loob ng ilang buwan. Kailangan ko ng isang paraan para gawin ang maliit na pera na yon na isang matatag na income source para sa buong pamilya. Kinabukasan, tinawagan ko si Tito Paolo, ang nakababatang kapatid ko. Nang marinig niya ang plano ko, nanlaki ang mga mata niya. Ate, balak mong magtayo ng breakfast shop. Tumango ako. Alam ko ang ilang noodles at food dishes. Ilang taon na ang nakakaraan. Nagbenta ako ng crab noodle soup sa harap ng elementarya, at maraming estudyante at magulang ang kumakain. Kung gagawin ko ulit ngayon, umupa ng isang maliit na pwesto malapit sa ospital. Para sa mga pamilya ng pasyente at sa mga workers sa paligid, sigurado nakikita. Nag-isip si Tito Paolo, maganda ang ideya, pero kaya mo ba? Umiti ako, hindi ako mag-isa. Isasama ko si Isabel at Javier, para may trabaho sila at kumita ng pera para sa pamilya. Nang gabing iyon, nang umuwi na si Isabel at Javier, sinabi ko ang plano ko, nag-isip na ako. Ang financial situation ninyo ay hindi pwedeng maging hindi matatag. Gusto kong magbukas ng isang maliit na breakfast shop. Ako ang magiging kapital, pero kayong dalawa ang magtatrabaho. Nanlaki ang mata ni Isabel, Ma, magkano pa po ang natitira sa inyo para magtayo ng shop? Sapat na para magsimula. Dahan-dahan kong sinabi, kung magiging maganda sa bawat buwan. Kikita kayo ng ilang libo. Hindi ito marami pero sapat na para bayaran ang utang at para sa gamot ng nanay ni Javier. Tahimik si Javier at nag-alinlangan, hindi pa po ako nakakapagnegosyo. Natatakot po ako na hindi ko kaya. Tiningnan ko siya ng matigas, lahat ay nagsisimula sa wala, pero kung hindi mo susubukan, palagi kang mahihirapan. Hindi kita pwedeng bigyan ng pera ng paulit-ulit. Tiningnan ni Isabel ang asawa niya at tumango, sa tingin ko, dapat nating subukan, at least. Mas mabuti kaysa sa maghintay na magkaroon ng problema at mangutang. Napagkasunduan ang plano, pero nang kumalat ang balita, agad itong nagkaroon ng pagtutol mula sa ilang kamag-anak. Lalo na sa pamilya ni Isabel. Ang tiyahin ni Javier ay tumawag sa akin, puno ng panunuya ang boses, Maria. Gusto mo bang gawing waiter at dishwasher ang mag-asawa? Ang pamilya namin ay hindi sanay na magtrabaho sa kalye. Nang marinig ko ito, uminit ang ulo ko. Tita, ito ay isang marangal na trabaho, kumikita kami ng pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Ano ang nakakahiya? Pero patuloy siyang nagsalita. Natatakot ako na sabihin ng mga tao na pinatrabaho ko ang manugang ko at ang anak ko para suportahan ako. Ang sinabi niyang iyon ay parang kutsilyo pero nilunok ko ang galit ko. Alam ko na ang pakikipag-away ay walang silbi, ang mahalaga ay ang desisyon ni Isabel at Javier. Sa araw ng opening. Pero ang perang kinita namin sa umaga ay sapat na para makita namin na hindi nasasayang ang pagod namin. Si Isabel ay may karagdagang pera para sa bayarin sa ospital ng biyenan niya. Si Javier ay hindi na nakakaramdam ng pagkakonsensya dahil hindi na ako lang ang nag-aalala. Pero ang buhay ay hindi nagpapatahimik sa sinuman ng matagal. Isang buwan lang pagkatapos. Bakit po sinasabi ng mga tao na pinatrabaho niyo si Javier para sa inyo? Ibinaba ko ang chopsticks at tumingin sa mata niya, nakita mo ba na may pinipilit sa bahay na ito? Hindi ko siya pinilit. Ito ay trabaho para sa lahat, kumikita tayo ng pera para sa pamilya, para sa iyo at sa asawa mo. Nanahimik si Isabel pero nakita ko sa mga mata niya na mayroon siyang pagdududa. Hindi siya completely convinced. Si Javier naman ay ngumiti lang, hayaan mo silang magsalita.
Nagtatrabaho ako para sa iyo at sa nanay mo, hindi para sa ibang tao. Tahimik akong nagpasalamat kay Javier sa pagiging kalmado niya. Pero alam ko rin na kung magpapatuloy ang chismis, sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng lamat. Isang hapon habang naghuhugas ako ng mga kaldero sa shop, isang regular customer ang lumapit at bumulong, "Maria, narinig ko na hindi masaya ang pamilya ng manugang mo sa bagay na ito." Sabi nila. Nakakahiya sa pamilya nila. Mahina lang akong umiti, ang kahihiyan ay hindi nagpapakain sa sinuman, hindi ba? Pero nang umuwi ako, bumigat ang loob ko. Naintindihan ko na ang daan na pinili ko ay hindi madali. Kailangan ito ng tiyaga at ang pinakamahalaga ay tiwala sa pagitan ng nanay, anak at manugang. Kung manginig ang tiwala na yon, lahat ay magigiba. Hindi pa ako nakakaisip ng paraan para harapin ito, dumating na naman ang isang bagong balita mula sa ospital. Nagkaroon ng infection si Aling Elena sa surgical wound. Sa bawat pag-aayos ko sa isang butas, isang bagong alon ang dumarating. Pero alam ko rin na kung titigil ako, lulubog ang lahat. At sa sandaling iyon, nagdesisyon ako na anuman ang sabihin ng mga tao, ipagpapatuloy ko ang shop. Dahil ito ang tanging paraan para hindi na kami mamuhay sa takot sa tuwing maririnig namin ang pagring ng telepono. Pero hindi ko inaasahan na ang desisyon ko ay haharapin ang isang mas matinding pagsubok ng isang miyembro ng pamilya ang biglang tumutol, at ang taong iyon ay si Isabel. Hindi ko inaasahan na ang pinakamatinding tumutol ay si Isabel, ang anak ko na pinaniniwalaan kong pinakaintindi sa akin. Nagsimula ito isang gabi sa katapusan ng linggo. Katatapos lang namin maglinis sa shop, pagod na pagod ako pero masaya ang loob ko dahil mas marami kaming nabenta kaysa sa ibang araw. Pagka-uwi ko, naghihintay na si Isabel sa living room. Tensyonado ang mukha. "Ma, gusto ko po sanang mag-usap ng direkta." Matigas ang boses niya. Ibinaba ko ang bag ko at umupo sa harap niya. "Sige, sabihin mo." Tumingin si Isabel sa mata ko. Ayaw ko na pong magtrabaho sa shop. Kumulot ang noo ko, bakit? Ayos naman ang lahat. Marami na kaming regular customer, maganda ang kita. Maganda ang kita. Pero hindi niyo po ba narinig ang sinasabi ng mga tao tungkol sa inyo at sa akin? Matigas ang boses ni Isabel, sinasabi nila na nagbukas kayo ng shop para gawing waiter ang manugang nyo. At ako ay iniwan ang office job ko para magbenta ng noodles at maghugas ng plato. Inis na inis ang pamilya ng asawa ko, sabi nila nakakahiya sa kanila. Nanahimik ako sa loob ng ilang segundo. Sinubukan kong pigilan ang damdamin ko. "Anak, sinabi ko na sayo. Ang kahihiyan ay hindi nagpapakain sa sinuman. Bakit mo pinapansin ang mga salita ng ibang tao? Ang mahalaga ay ang buhay natin ay matatag at hindi natin kailangang tumakbo kung saan-saan kapag kailangan natin ng pera." Kinagat ni Isabelle ang labi niya pero matigas pa rin ang mga mata niya. "Madaling sabihin sa inyo pero ako ang direktang nakakaramdam ng pressure. Ang mga kapitbahay at kaibigan ay tinitingnan ako ng iba. Walang problema sa asawa ko pero ako. Pakiramdam ko ay nakakahiya." Natigilan ako. Hindi ko kailanman narinig ang anak ko na ginamit ang salitang nakakahiya para sa isang marangal na trabaho. "Nahihiya ka sa pagbenta ng noodles?" Tanong ko ulit, malalim ang boses ko. "Kaya ka proud na nangungutang tayo kung saan-saan? O kapag kailangan kong ibigay ang lahat ng ipon ko para sa inyo?" Nanahimik si Isabel. Nanginginig ang mga labi niya. Alam ko na ang sinabi ko ay parang kutsilyo pero hindi ko ito pwedeng lunukin. Ilang taon akong nagturo sa kanya na maging independent at may self-respect. Hindi dapat minamaliit ang anumang trabaho. Pero ngayon, dahil lang sa ilang chismis, nanginig siya. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina siyang nagsalita, nagpapaliwanag ang boses niya. At hindi pa niya naintindihan ang tunay na halaga ng pagtatrabaho. Galit dahil hindi niya nakikita ang buong larawan na wala kaming ibang pagpipilian. "Mag-isip ka ng mabuti." Dahan-dahan kong sinabi, "Kung isasara natin ang shop, ano ang gagamitin natin para sa biyenan mo, para kay Kuya Marco, at para sa inyong dalawa?" Hindi sumagot si Isabel. Tumayo siya at pumasok sa silid niya. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay malakas. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naalala ko ang lahat ng nangyari mula sa pagpapaliban ng pagbibigay ng pera.
Pagtulong kay Javier sa utang, pag-aayos sa bayarin sa ospital, pag-aalala sa project, at sa kidney transplant operation. Lahat ay kinuha mula sa perang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Ngayon, halos wala nang natira sa pera na yon. Kung isasara namin ang shop, babalik kami sa simula. Kinabukasan, maagang dumating si Javier sa shop. Naghugas siya ng mga kamay. Inangat ang laylayan ng pantalon at nagsimulang mag-ayos ng mga mesa at upuan. Tiningnan ko siya at uminit ang loob ko. Siguro si Javier ang pinakaintindi sa halaga ng shop na ito. Tita, sinabi po sa akin ni Isabel kahapon na gusto niyang huminto. Habang nagpupunas siya ng mesa, sinabi niya. Sa tingin ko po, dahil sa pressure sa pamilya ko. Bumuntong hininga ako. Alam ko. At ang pakiramdam na marinig na based ako sa pamilya ng manugang ko. Anak, hindi ko kailangan na maintindihan ako ng lahat ng tao sa labas, kailangan ko lang na maintindihan ako ng mga anak ko. Tumingin ako sa mata niya, pero kung pati ikaw ay hindi ako maintindihan, ano pa ang kabuluhan ng lahat ng ginawa ko? Yumuko si Isabel. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina siyang nagsalita. Paumanhin po. Hinayaan ko po na maapektuhan ako ng mga opinyon ng ibang tao. Alam ko po na ginagawa niyo ang lahat para sa amin, pero natatakot po ako. Natatakot po ako na isang araw. Maubos ang lakas niyo. Hinawakan ko ang kamay niya, habang malakas pa ako, magtatrabaho ako. Pero gusto ko rin na matuto kayong tumayo sa sarili niyong mga paa para kapag hindi na ako makakatulong. Magiging maayos kayo. Hinigpitan ni Isabel ang hawak sa kamay ko. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang araw, nakita ko siyang umiti, isang tunay na ngiti. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tumutulong si Isabel sa shop. Hindi na siya nagsalita tungkol sa paghinto, pero alam ko na mayroon pa siyang inaalala. Minsan, nakikita ko ang mga mata niya na nakatingin sa malayo na tila nag-isip siya. Isang hapon nang malapit nang magsara ang shop, isang grupo ng mga hindi kilalang tao ang lumitaw. Pagkatapos nilang kumain, umalis sila nang hindi nagbabayad. Hinabol sila ni Javier pero natumba siya. Dali-dali kaming lumabas ni Isabel, nakita ko si Javier na sinusubukang tumayo. At may dugo sa gilid ng labi niya. Ang mga taong iyon ay lumingon at tumawa, nagbebenta ng noodles pero humihingi ng pera. Naramdaman ko na parang nabulag ako. Ang pakiramdam ng pagiging minamaliit ay parang isa pang kutsilyo sa self-respect ng buong pamilya. Pero ngayon, hindi ako nanahimik. Agad akong tumawag sa police station at humingi ako ng tulong sa mga tao malapit doon. Ilang sandali lang, nahuli ang grupo. Nang bumalik kami sa shop, umupo si Isabel sa tabi ni Javier. At kinuha ang tuwalya para punasan ang dugo sa labi niya. Walang siyang sinabi pero nanginginig ang mga kamay niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na siguro ang pagsubok na ito ay magtuturo sa kanya na ang nakakatakot sa buhay ay hindi ang pagkawala ng dangal dahil sa trabaho kundi ang kawalan ng kakayahang protektahan ang sarili at ang pamilya. Nang gabing iyon, pumasok si Isabel sa silid ko at mahina niyang sinabi, "Ma, mag-file po ako ng leave bukas para makasama kayo sa market. Gusto ko pong matutong magluto ng crab noodle soup tulad ng sa inyo." Tumango ako, gumaan ang loob ko. Siguro, hindi pa niya lubos na naalis ang pakiramdam ng kahihiyan, pero at least. Naglalagay ako ng noodles sa bowl ng isang babaeng nasa 30 ang pumasok. Nakasuot siya ng kulay abong jacket, mayroong cap, at face mask na tumatakip sa mukha niya. Ang mga mata niya ay tumingin sa buong shop at pagkatapos ay tumigil kay Javier na nagdadala ng bowl ng noodles sa isang customer. Napansin ko siya pero inisip ko na isa lang siyang customer na kakilala ni Javier, kaya hindi ko ito pinansin. Umorder siya ng isang bowl ng noodles, umupo sa sulok malapit sa bintana. Habang kumakain siya, ang mga mata niya ay tumitingin kay Javier, na tila gusto niyang tiyakin ang isang bagay. Nang mag-alis na ang mga customers, lumapit ako para linisin ang mesa niya. At bigla siyang nagtanggal ng face mask, isang payat na mukha, at maputlang balat ang lumabas. Tiningnan niya ako, malalim pero malinaw ang boses, "Ikaw ba ang biyana ni Javier?" Medyo nagulat ako. "Opo, ikaw ba si?" Tumingin siya sa mesa, at ang mga daliri niya ay pinapaikot ang kutsara at dahan-dahang sinabi, "Diana po ang pangalan ko. Ako po ang ex-wife ni Javier." Natigilan ako. Ang sinabi niyang iyon ay parang isang suntok sa ulo ko. Sinubukan kong panatilihin kalmado. "Ano ang sinasabi mo?"
Nagkaroon ng asawa si Javier. Tumango si Diana. At ang mga mata niya ay nagpapaliwanag, nagpakasal po kami, pero naghiwalay kami 4 na taon na ang nakakaraan. Ang dahilan ay utang. Nangutang po siya para sa negosyo pero nabigo. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Bakit mo ako hinanap ngayon? Tanong ko, mas malamig ang boses. Kinagat ni Diana ang labi niya at pagkatapos ay sinabi. Wala po akong intensyon na sirain ang buhay niyo, pero narinig ko po na nangutang na naman siya. Natatakot po ako na maulit ang lahat. Gusto ko lang po na malaman niyo at ng asawa niya, si Isabel. Para makapaghanda kayo. Nanahimik ako, sa isip ko ay nagpapakita ang mga nakaraang buwan. Ang utang, ang pera para sa project, ang bayarin sa ospital ng biyenan, at ang transplant operation. Totoo na ilang beses na inilagay ni Javier ang pamilya sa mahirap na sitwasyon. Mayroon ka bang mga dokumento na magpapatunay dito? Tanong ko. Tumango si Diana. At kinuha niya sa bag niya ang isang photocopy ng divorce paper at ilang lumang papeles ng utang na may pirma ni Javier. Tiningnan ko ito ng maigi, at totoo na pirma niya yon, mabigat ang loob ko. Ayaw ko pong magsinungaling at ayaw ko pong masaktan ang sinuman. Nagpatuloy si Diana, pero sa tingin ko po ay dapat niyo itong sabihin kay Isabel. Nagulat siya nang makita niya akong seryoso kaysa sa normal. Javier, may gusto akong itanong sa'yo. Sagutin mo ng tapat. Tumingin ako sa mata niya. Nagkaroon ka ba ng asawa bago mo pinakasalan si Isabel? Nagulat si Javier, mabilis niyang iniba ang tingin niya. Nanahimik siya sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay mahina siyang tumango. Opo, totoo, pero matagal na po yon. Ayaw ko pong pag-usapan dahil natatakot po ako na maapektuhan si Isabel. Bumuntong hininga ako, sinubukan kong pigilan ang boses ko. Ayaw mong pag-usapan dahil natatakot ka na maapektuhan siya o dahil natatakot ka na husgahan ka. Sa tingin mo ba ay mas mabuti ang magtago? Yumuko si Javier. Nagkamali po ako pero nang minahal ko si Isabel, gusto ko po talagang magsimula ng bago. Natatakot po ako na kung sinabi ko sa kanya, iiwan niya ako. Sumandal ako sa upuan. Sa bawat salita na sinasabi ko, nakita ko na nanlaki ang mga mata ni Isabel at nanginginig ang mga labi niya. Nang matapos akong magsalita, nanatili si Isabel na tahimik. Mayroong mga tao na naghahanap kay Javier dahil sa lumang utang niya noong mag-asawa pa kami. Sabi nila, kung hindi magbabayad, gagawa sila ng gulo. Natigilan ako. Kaya pala. At ang mga dokumento ay may pirma pa rin ni Javier. Sabi nila, kung hindi magbabayad, pupunta sila sa bahay niyo at sa trabaho niya. Huminga ako ng malalim, sinubukan kong panatilihin kalmado. Magkano ang utang? Narinig ko po na mahigit 222,000 kasama ang interes, baka mas marami pa. Mahina ang boses ni Diana, ayaw ko na pong makialam pa, pero tinanong na nila ako. Sa tingin ko, dapat po kayong maghanda. Nagpasalamat ako at ibinaba ang telepono. Pero ang loob ko ay parang dinaganan ng bato. Maraming lumang problema na akala ko ay nalutas na. Ngayon ay bumalik tulad ng isang itim na anino at nagbabanta sa lahat ng ginawa namin. Nang gabing iyon, nang dumating si Javier sa shop, tinawag ko siya sa kusina. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa mukha ni Javier at nakita ko ang pagod pero ngayon ay hindi na ako pwedeng magpaliban. Javier, gusto kong tanungin ka sa huling beses ng tapat. Mayroon ka pa bang utang mula sa nakaraan na hindi mo pa nababayaran? Natigilan si Javier at umiwas sa tingin ko. Pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga siya. Opo, totoo po. Pero akala ko po ay nakalimutan na nila dahil matagal na po silang hindi nakikipag-ugnayan. Naramdaman ko na uminit ang ulo ko, sa tingin mo ba ay okay lang nakalimutan? Hindi mo ba naintindihan na ang anumang may dokumento, kahit 0 taon na ang nakakaraan, ay utang pa rin? Tahimik si Javier. Alam ko na hindi siya masamang tao. Pero ang ugali niyang magtago ang siyang nagpapalala sa sitwasyon. Hanggang kailan ka magtatago? Tanong ko, dahan-dahan ang boses, maghihintay ka ba na pumunta sila sa shop, sa bahay? At gumawa ng gulo sa harap ng lahat bago ka magsabi. Yumuko si Javier, paumanhin po. Natatakot po ako na mawala ng tiwala si Isabel. Umiling ako. Ang tiwala ay hindi nawawala dahil sa nakaraan, Javier. Nawawala ang tiwala dahil sa pagtatago ng nakaraan.
Si Isabel ay huli na umuwi sa gabing iyon. Nang sinabi ko sa kanya. Natigilan siya sa pinto, malaki ang mga mata. Ma, totoo po ba? May utang pa rin siya. Tumango ako at ibinigay sa kanya ang photocopy ng papel na ipinadala ni Diana. Kinuha ni Isabel ang papel. Nanginginig ang mga kamay niya, binasa niya ang bawat linya at pirma. Pagkatapos, ibinaba niya ito sa mesa, nagpapaliwanag ang boses niya, mapagod na po ako. Lumapit ako. At inilagay ko ang kamay ko sa balikat ng anak ko. Alam kong pagod ka, pero ngayon, kailangan mong magdesisyon, mananatili ka ba sa tabi ng asawa mo, at haharapin ang lahat ng magkasama. O atras ka para protektahan ang sarili mo. Niyakap ni Isabelle ang mukha niya, at tumulo ang luha, mahal ko po siya, pero natatakot po ako, ma. Natatakot ako na ang bawat problema ay susundan ng isa pa. Natatakot po ako na isang araw, maubos ang lakas ko tulad ng nangyari sa inyo. Niyakap ko ang anak ko at kumirot ang puso ko. Ang hangin ay mabigat, tanging tunog lang ng fan ang naririnig. Tiningnan ko silang dalawa, kailangan natin maging malinaw ngayon. Ang utang na ito ay totoo at kung hindi natin ito ayusin, hahanapin nila tayo. Wala na akong pera para magbayad ulit. Kung desidido kayong dalawa na panatilihin ang pamilya nyo, kailangan nyong gumawa ng plano para bayaran ito. At Javier, kailangan mong mangako na hindi ka na magtatago ng anumang bagay. Tumango si Javier, namumula ang mga mata, nangangako po ako. Magtatrabaho po ako ng masipag. Tatanggapin ko ang anumang trabaho para makabayad. Ayaw ko pong mawala si Isabel at ayaw ko na rin pong bigin kayo. Tiningnan ni Isabel ang asawa niya ng matagal. At may pag-aalinlangan pa rin sa mga mata niya. Pero sa huli, mahina niyang sinabi, mananatili ako, pero ito na ang huli mong pagkakataon. Kung may itatago ka pa, aalis na ako. Ang sinabi niyang iyon ay parang kutsilyo, pero isa rin itong lifeline. Hinawakan ni Javier ang kamay ng asawa niya at tumango siya ng malakas. Sa mga sumunod na araw. Sa bawat pagring ng telepono ni Javier, nagugulat si Isabel. Nakikita ko ang lahat at naintindihan ko na ang pagkuha ng tiwala tulad ng dati ay aabutin ng mahabang panahon at kailangan ng lubos na pagiging tapat. Isang gabi habang naglilinis ako ng mesa. Isang hindi kilalang lalaki ang pumasok. Siya ay nasa edad ko, nakasuot ng lumang polo at hindi nakakatakot ang itsura. Tinawag niya ako. At ipinakilala niya ang sarili bilang kinatawan ng luma niyang kreditor. Ayaw kong magdulot ng problema, sabi niya. Pero ang mga dokumento ay dokumento. Kung gusto ng pamilya niyo na maayos ang lahat, dapat kayong magbayad sa loob ng 3 buwan. Handang-handa kaming bawasan ang interes kung makikita namin ang good faith. Tinanong ko kung magkano ang eksaktong halaga, at sinabi niya na 266,400 kasama na ang nabawas na interes. Ang numero na iyon ay nagulat pa rin sa akin. Pero at least, hindi sila nagbabanta. At hindi sila tulad ng gangster. Nag-usap kami na sasagutin ko siya pagkatapos ng 3 araw. Nang gabing iyon, nag-usap kami ni Isabel at Javier. Ang pera na ito ay hindi ko kayang bayaran. Sinabi ko ng direkta, kailangan nating maghanap ng paraan. Nagpapaliwanag si Javier, magtatrabaho po ako sa gabi, baka manghiram ako sa mga kaibigan at babayaran ko unti-unti. Hinawakan ni Isabel ang kamay ng asawa niya. Tatanggalin ko po ang lahat ng hindi kailangan na gastusin at kung kailangan, ibebenta ko po ang bago kong motorcycle. Tiningnan ko silang dalawa. At nakita ko ang isang ray of hope. Siguro ang pagsubok na ito ang magtuturo sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng magkasama sa hirap at ginhawa. Ang bagay na sinusubukan kong ituro sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Pero alam ko rin na ang anumang plano ay wala lang kung hindi sila magiging tapat. Tiningnan ko si Javier. Seryoso ang boses ko, tandaan mo ang pangako mo. Hindi na ito mauulit. Tumango si Javier ng malakas, namumula ang mga mata niya. Nang umuwi na ang dalawa, umupo ako sa porch. Nag-alala pa rin ako, dahil kung may isang mali, isang kasinungalingan pa, lahat ng pagsisikap na ginawa ko ay mawawala, at sa sandaling iyon. Natatakot ako na walang sinuman ang may lakas para ayusin ang lahat. 3 araw pagkatapos ng pag-uusap namin ng debt collector, nagsimula ang pamilya ko sa isang kampanya para mag-ipon ng pera. Nagtrabaho si Javier sa gabi sa isang malayo na construction site, at araw-araw, tumutulong pa rin siya sa shop.
Si Isabel naman ay ibinenta ang bago niyang motorcycle at pumapayag na sumakay sa luma niyang bike papunta sa trabaho. Ako rin ay muling nagkwenta sa lahat ng gastusin ng shop. Maraming customer sa shop mula pa sa umaga, siguro dahil may libreng check-up sa ospital sa tabi. Si Isabel ay nasa counter, ako ay naglalagay ng noodles, at si Javier ay nagdadala ng mga bowls. Malapit na magtanghali, isang lalaking nasa 40, mukhang mahirap, nakasuot ng helmet na nakatatakip sa mukha, ang pumasok. Umorder siya ng isang bowl ng noodles, kumain ng mabilis. At tumayo para umalis. Pagkatapos niyang magbayad, umalis siya agad. Ma, hindi pa po nagbabayad ang taong iyon, nataranta si Isabel. Agad na tumakbo si Javier. Pero nang makarating siya sa dulo ng alley, pinatakbo na ng taong iyon ang motorcycle niya. Bumalik si Javier at umiling. Akala ko na isa lang siyang regular customer na hindi nagbayad. Pero nang hapon, nang binibilang namin ang pera sa kabinet para i-deposit sa bangko, nabigla ako, nawala ang bakal na kahon. Nanginginig ang mga kamay at paa ko, ang buong katawan ko ay nanginginig. At mabilis ang tibok ng puso ko. Naghukay ako sa buong kabinet at tinanong si Isabel at Javier, pero pareho nilang sinabi na hindi nila hinawakan. Ang pinto sa silid ko kaninang umaga ay nakakandado, pero ang lock ay madaling buksan gamit ang isang hairpin. Diyos ko, niyakap ni Isabel ang ulo niya. Ang pinaghirapan natin sa loob ng ilang linggo, nawala na. Sinubukan kong kumalma, pero ang pakiramdam ng pagkainis ay humigpit sa dibdib ko. Lahat ng pagsisikap. Lahat ng pag-asa na naipon sa bawat sentimo, sa isang iglap naging wala. Nang gabing iyon, kaming tatlo ay nakaupo sa shop at walang nagsasalita. Sa labas, nagsisimulang umulan. Pagkatapos ng isang linggo, ang balita mula sa pulis ay nag-imbestiga pa, wala pang resulta. Nakikita ko ang mga mata ni Isabel sa bawat pagring ng telepono. At naintindihan ko na hindi na siya naniniwala na makikita pa ang pera. Nang nawala ang pera, nawala ang pag-asa ng buong pamilya. Nakabukas pa rin ang shop pero ang hangin ay hindi na masaya. Ang mga regular customers ay nagsisimulang mapansin ang pagiging tahimik namin. Ang ilang tao ay nagtatanong pero pilit lang akong ngumiti, wala lang iyon. Pero sa loob-loob ko, alam ko na hindi ito maliit na bagay. Nawala ang lahat ng pera na dapat naming gamitin para sa utang. Ang 3 buwang deadline ay papalapit na at kung hindi kami makakahanap ng pera agad. At naintindihan ko na kung magpapatuloy ako sa lumang paraan, ang pag-ipon ng bawat sentimo ay hindi magiging sapat. Kailangan namin ng malaking pagbabago, isang matapang na desisyon. Kahit na alam namin na maaari kaming mawalan ng lahat. Kinabukasan, habang nag-aayos ang lahat sa shop, sinabi ko, mayroon akong isang paraan. Pero gagawin lang natin kung pareho kayong papayag na harapin ang risk. Tumingin sa akin si Isabel at Javier. Dahan-dahan kong sinabi, ibebenta ko ang maliit na lupa sa probinsya. Ang iniwan ng tatay nyo. Ang pera mula sa pagbenta ay sapat na para bayaran ang utang at may matitira pa para palawakin ang shop o magsimula ng isa pang negosyo, pero kung mabigo tayo. Ako hindi ko po kaya na magsakripisyo pa kayo ng ganyan. Tumingin ako sa kanya, hindi ito sakripisyo para lang sayo, ito ay para magkaroon ng pagkakataon ang buong pamilya na magsimulang muli. Pero gusto ko na mangako kayo, kung ibebenta ko ang lupa, gagawin natin ang negosyo ng tapat, magsusulat tayo ng maayos, at walang sinuman ang magtatago ng pera. Hinawakan ni Isabelle ang kamay ng asawa niya at tumango, pumapayag po ako, pero nangangako ako na ituturing ko ang perang iyon tulad ng sarili kong dugo. Sinasabi na nagpapakatanga ako dahil ibinenta ko ang pangmatagalang asset para sa pansamantalang problema. Pero hindi ko ito pinansin. Mas naintindihan ko ang sitwasyon ko kaysa sa sinuman. At ang bagay na yon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Ang araw na yon ay isang Lunes. Maaliwalas ang kalangitan pagkatapos ng ilang araw na pag-ulan. Kalalabas lang ng shop. At wala pang gaanong customers. Si Isabelle ay nagpupunas ng mga mesa, at si Javier ay nagdadala ng isang malaking kaldero ng broth mula sa kusina. Nasa counter ako. Naghahanda ng mga bowls at chopsticks ng isang babae na mukhang mayaman na nasa 40 na ang pumasok. Ang buhok niya ay neatly styled, mayroon siyang branded handbag, at kumikinang na high heels. Ang mga mata niya ay tumingin sa buong shop at pagkatapos ay tumigil sa akin. Ikaw ba ang may-ari ng shop na ito? Tanong niya, malamig ang boses.
Opo. Ano po ang gusto ninyo? Ngumiti ako ng mahina, pinapanatili ang pagiging magalang. Hindi ako kakain. Pumunta ako para linawin ang isang bagay. Umupo siya sa upuan, at ang mga mata niya ay may matinding galit. Nagluto ba ang shop na ito ng noodles na may langaw sa bowl para sa asawa ko? Ang tanong ay parang isang suntok sa dibdib ko. Natigilan ako. Agad na lumingon si Javier at Isabel. Ano ang sinasabi mo? Sinubukan kong panatilihing kalmado. Hindi kailanman nangyari iyan sa amin. Umiti siya, ang asawa ko ay kumain dito noong isang linggo. At sumakit ang tiyan niya sa buong gabi, at kailangan siyang dalhin sa ospital. Sinabi ng doktor na dahil sa maruming pagkain. Sabi niya may patay na langaw sa bowl ng noodles. Susubukan na sanang sumagot ni Isabel pero pinigilan ko siya. Sa isip ko, naaalala ko ang eksena noong isang linggo ng maraming tao sa shop. Ipopost ko ang mga larawan ng shop na ito sa online kasama ang kwento para makita natin kung sino ang kakain dito. Mahigpit na hinawakan ni Javier ang mga kamay niya, matigas ang boses. Nagsisinungaling ka. Marangal kaming nagtatrabaho, hindi namin pwedeng bayaran ang pera dahil lang sa sinabi nyo. Hayaan natin ang netizens na magdesisyon. Ngumiti siya at kinuha ang telepono niya na tila magre-record siya. Naintindihan ko na kung gagawa siya ng gulo sa online, kahit nakasinungalingan iyon, mawawalan kami ng customers. At baka magsara pa ang shop. Pero kung magbibigay kami ng pera, para lang kaming umamin sa pagkakamali, at magbubukas pa kami ng daan para sa iba na gawin ito sa amin. Nasa gitna ako ng isang mahirap na pagpipilian. Bumulong si Isabel sa akin, Ma, baka ibigay na lang natin ang pera para matapos na, ang mahalaga ay ang shop. Agad na tumutol si Javier, hindi. Kung magbibigay tayo ngayon, magkakaroon pa ng susunod na pagkakataon. Nakita niya na madali siyang makakakuha ng pera. Nanahimik ako sa loob ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, naalala ko ang mga nakaraang araw, naalala ko ang bawat sentimo na pinaghirapan namin mula umaga hanggang gabi, naalala ko ang lupa na binenta ko. Hindi ko pwedeng hayaan na tapakan ng ibang tao ang pagsisikap ng buong pamilya dahil lang sa isang kasinungalingan. Tumingin ako sa mata ng babae, sabi mo. Ang asawa mo ay kumain sa shop namin noong isang linggo, sumakit ang tiyan, at may ebidensya ka na may langaw sa bowl. Kaya, ipakita mo sa akin ang bayarin sa ospital at ang larawan ng bowl na may langaw. Kung totoo, doblehin ko ang halaga na hinihingi mo. Bigla siyang tumigil pero agad siyang bumalik sa pagiging kalmado. May bayarin sa ospital ako pero walang larawan. Kaya, paumanhin, hindi ako pwedeng magbayad kung walang ebidensya. Sinabi ko ng matigas at pinapayuhan kita kung wala kang ebidensya. Mas mabuti na huwag kang magpakalat ng maling impormasyon dahil ito ay iligal. Sinadya kong lakasan ang boses ko para marinig ng mga customer sa paligid. Ang ilang tao ay tumingin sa amin at bumulong sa isa't isa. Medyo namula ang mukha niya pero tumayo siya at nagsabi, maghintay ka lang, at umalis. Pagkatapos niyang umalis, nakita ko pa rin na nanginginig si Isabel. Nag-aalala siya, Ma, paano kung mag-post siya sa online? Hinaplos ko ang kamay niya, huwag kang matakot. Wala tayong kasalanan, hindi tayo dapat yumuko. Hindi natin pwedeng hayaan na tapakan tayo ng sinuman. Sa mga sumunod na araw, naghihintay kami, pero nakakagulat na walang lumabas na articles o larawan sa online tungkol sa shop. Sa tingin ko, sinubukan niya lang kaming takutin para makakuha ng pera. Nang makita niya na matatag kami, sumuko siya. Ang pangyayaring iyon ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang pagpapanatili ng dangal at reputation ay kasing halaga ng pagkuha ng pera. Kung sumuko ako noong araw na iyon, ang noodle shop na ito ay magkakaroon ng masamang reputation na nagbebenta ng maruming pagkain. Nang gabing iyon, habang kumakain ang buong pamilya, ngumiti ako kay Isabel at Javier. Alam ko na pagod kayo, pero naniniwala ako na hanggat nagtatrabaho tayo ng tapat, at may integrity tayo, malalampasan natin ang anumang problema. Hinawakan ni Isabel ang kamay ko. At umiiyak siya, salamat po, Ma, kung wala po kayo, siguro hindi po namin napangalagaan ang shop na ito. Tinignan ako ni Javier ng matagal at pagkatapos ay sinabi, dati po. Akala ko po para lang kay Isabel ang pag-aalala nyo, pero ngayon, alam ko na para rin po sa akin. Nangangako po ako na hindi ko po kayo bibigin.
Umiti ako, gumaan ang loob ko. Ang pagsubok ay siguro hindi pa tapos, pero naniniwala ako na sa tiwala at pagkakaisa, ang pamilya na ito ay magiging matatag. Dahil mayroong mga bagay na kapag napangalagaan mo, magiging pinakamahalagang yaman mo sa buhay, at iyan ay ang tiwala at dangal. At para mapangalagaan yon, minsan ay hindi sa pamamagitan ng pera kundi sa pamamagitan ng lakas ng loob na tumayo sa gitna ng bagyo. Ang kwento ko, ng anak ko, at ng manugang ko ay parang isang maliit na bahagi ng buhay. Pero mayroong malaking aral, sa anumang sitwasyon, maging matalino at panatilihin ang sarili mong halaga. Ang pera ay mahalaga pero ang tiwala at dangal ang siyang magdedesisyon kung magiging matatag tayo sa mahabang panahon. Kung sumuko ako noong araw na yon dahil sa takot na mawala ng customers, sigurado na ang noodle shop at ang tiwala ng mga customers ay nawala na. Sa buhay, ang sinuman ay maaaring harapin ang mga sitwasyon na mayroong kasinungalingan at inaabuso ang kabutihan mo. Ang mahalaga ay malaman mo ang tama sa mali, huwag mong hayaan na mawala ang reputation mo at ng pamilya mo dahil sa pagiging madali. Inaasahan ko na ang bawat isa na nasa parehong sitwasyon ay tatandaan, sa negosyo o sa buhay, ang integrity ang ugat. Kung pananatilihin mo ang integrity, anuman ang hirap. Pindutin ang notification bell para hindi ka mawalan ng mga kwento na may malalim na aral. Huwag mong kalimutan na mag-like at mag-share para mas maraming tao ang makarinig at makapag-isip.